Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok lang sa mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, economic managers nasiyahan sa improved credit ratings ng bansa. Sinigurong hindi magpapatinag sa ingay ng politika. A-rating, target makamit ng administrasyon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tuloy-tuloy lang ang trabaho. Working visit sa United Arab Emirates, inaasahang mas magpapaigting sa bilateral relations ng dalawang bansa at malaki ang maitutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Proposed national budget para sa taong 2025, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado. 18 senador pumabor. Administrasyong Marcos hindi rin magpapatinag sa mga kalaban sa politika. Panawagang kudita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pang-insulto sa mga sundalo ayon sa Malacanang. AFP nanawagang wag silang idamay sa pamumulitika. Loyalty check hindi na kailangan. At nakararaming Pilipino aprobado at tiwala sa trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa isang survey. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang higit 6.3 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. 18 senador ang bumotong pabor dito. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. 18 senador ang bumotong pabor para aprubahan sa Senado ang 2025 proposed national budget. Pagtitiyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe, nasunod nila ang kanilang ipinangako. Bawat desisyon ay binusisi, bawat pondo ay siniguradong may tamang layunin. Naging katuwang kayo sa pagbuo ng isang makatao, makabayan at makabuluhang budget. Pagdating naman sa mainit na usapin ng budget, tulad ng Office of the Vice President, gayon din ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, sabi ni Poe, manalaman pa ito sa Bicameral Conference Committee. Sa ngayon, ang budget ng OVP ay mananatili sa level ng General Appropriations Bill, habang ang AKAP ay sa level naman ng National Expenditure Program. Kakailanganing konsultahin pa raw ang mga kongresista sa dalawang item na ito sa budget. Tiniyak naman ng senadora na sapat ang budget para sa kalusugan, edukasyon, pangkabuhayan, agrikultura, turismo, disaster at pabahay. Upang makasiguro ang tuloy-tuloy at mas abot kayang pang-ospital at gamot ng ating mga kababayan, ating tinaasan ang pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Habang ang budget para sa AFP Modernization Program, I'm very happy at least kahit pa paano nabalik yung 10 billion. Given the precarious situation, sensitive situation in the West Philippines, all the more that we need to support the modernization. dinagdagan din ang pondo laban sa pagsugpo ng iligal na pogo. We augmented the budget for the Presidential Anti-Organized Crime Commission so that they can hire additional personnel and effectively implement the crackdown on POGO activities, especially those operating underground. Mula sa PTV, Daniel Manalastas para sa Balitang Pambansa. Malaki ang tiwala ng mga investor at creditors sa pagpapatakbo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating ekonomiya at sa bansa sa kabuuan. Ito ang reaksyon ni Finance Secretary Ralph Recto sa BBB Plus credit rating na ibinigay ng Standard & Poor's sa Pilipinas. Una nang inanunsyo ng S&P na naging positibo ang ekonomiya ng bansa dahil sa epektibong pagpapatupad ng mga polisiya, pagpapaunlad sa mga infrastruktura at patuloy na pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Ibig sabihin nito, mas makapaglalaan pa ng pondo ang Pilipinas para sa mga programang pang-infrastruktura, pangkalusugan, edukasyon at marami pang iba. Dahil dito, sinabi rin ni Recto na isa itong tagumpay para sa mga Pilipino. Kasabay nito, inaasahan ng S&P na lalago ang ekonomiya ng bansa sa 6.2% sa mga susunod na 3 taon.
Tuloy ang pagtatrabaho ng economic team ng Pilipinas sa kabila ng mga nangyayaring bangayan sa pagitan ng pamilya Marcos at dating administrasyong Duterte. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, patuloy ang paggawa ng Marcos administration ng mga polisiya para makapaglikha ng mga trabaho at makapaghikayat ng mga dayuhang investors sa magnegosyo sa Pilipinas. Katunayan, sinabi ni Pangandaman na sa ngayon ay pinag-aaralan na nila ang implementing rules and regulations ng corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o ang Create More Act. Ipakikilala niya ng Pilipinas ang nasabing batas sa Amerika sa sandaling bumisita doon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na taon sa ilalim ng pamumuno ni US President-elect Donald Trump. Tinawag ng Malacanang na garapalan ang paghimok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines na maglunsad ng kudeta laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maging ang mga kongresista, pinalagan din ang mga naging pahayag ng dating Pangulo. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Pumalag ang palasyo sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihimok sa sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon ng military action laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang press con, hinimok ni Duterte ang militar na umaksyon para sa anyay fractured government na tanging sila lamang anya ang makakapag-ayos. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nakakagulat ang garapalan na panawagang ito ng dating Pangulo. Patutsada ng kalihim, wala nang mas makasarili pang motibo sa panawagang mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo para lang humalili ang kanyang anak sa pagkapangulo sa paraang paggamit ng masamang hakbang tulad ng pagyurak sa pagiging profesional ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa paghiling sa mga ito na tumalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin para magtagumpay ang kanyang plano. Hamon ng kalihim sa dating Pangulo, dapat nitong igalang ang konstitusyon, dapat na rin anya nitong tigilan ang pagiging irresponsable. Hirit pa ng kalihim kay dating Pangulong Duterte, maghintay sa tamang panahon at sumunod sa tamang paraan, lalo't hindi katanggap-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng panawagan na magkaroon ng dahas para mapabilis ang pagkakaluklok sa pagkapangulo. Binigyang diin naman ng kalihim na mananatiling tapat ang kasalukuyang administrasyon sa sinumpaang tungkulin at patuloy na tutugunan ng mga usaping pambansa para sa ikabubuti ng mga Pilipino na naaayon sa konstitusyon at rule of law. Patuloy din daw na itataguyod ng Marcos Jr. administration ang legacy nito sa harap ng sabayan ng Pilipino sa pamamagitan lamang ng mga makatarungan at legal na pamamaraan habang magpapatuloy ang Estado sa pagtindig at pagkilos ng buong tapang upang labanan ang lahat ng mga iligal na hakbang at hamon na maglalagay sa panganib ng kapakanan at kaayusan ng bansa. Sa Kamara, pumalag din ang mga kongresista sa naging pahayag ng dating Pangulo. Giit nila, imbis na manawagan para sa pagkakaisa, nag-uudyok pa umano ito ng pagkakawatak-watak. Lumang tugtugin na yan. Wala nang naniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin, which is yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. I'm not sure if it should even be dignified with a serious consideration po, no? I also have full trust and confidence in our armed forces that they will stay true to their oath to protect and uphold the Constitution. Yung order na yun, yung suggestion na yun is very much against the Constitution, so I don't think even the AFP will take that seriously po. Hamon nila, wag nang iligaw pa ang issue. Sa halip, sagutin na lang ng anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte ang mga issue ukol sa kanyang confidential funds. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ang totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no, ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no? Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Iimbestigahan na rin ng Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod pa rin yan ng mga naging pahayag niya sa militar na maituturing daw na bordering to sedition. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa.
Wala na ring kawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng Department of Justice. Ayon sa DOJ, maituturing kasing bordering on sedition ang paghimok umano ng dating Pangulo sa Armed Forces of the Philippines na kumilos laban sa umano'y fractured governance sa Pilipinas. Dahil dito, posibleng magsabay ang investigasyon sa kanya at sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Yung pong mga pananalita ng dating Pangulong Duterte ay iimbestigahan din natin kasabay ng ibang mga nangyayari ngayong mga panahon. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition. Iginiit din ng DOJ, wala namang papel ang militar sa pamumuno sa gobyerno. Tungkulin lang nila ang protektahan ng taong bayan. Kaya kung may problema raw ang dating Pangulo sa pamahalaan, idaan niya ito sa batas at hindi sa panawagan sa mga militar. The military has no role whatsoever in civil governance except to protect the people. There is no remedy that can possibly come from the military. If there is any legal remedy, they need to exhaust. The judicial and legal processes are available. Naniniwala naman ng DOJ na sa kabila ng mga panawagan ng dating Pangulo, mananatiling tapat sa pamahalaan at profesional ang AFP. Pagdating naman sa sinabi ni Duterte na mayroong fractured government ngayon ng bansa, simple lang ang sagot ng DOJ dito. There is no such thing as a fractured governance, whatever that means coming from the former president. We have a strong and functioning republic. There is no such thing as fractured governance. Sinisilip na rin ngayon ng Justice Department kung saan nanggaling ang panghihimok sa mga umano'y demonstrasyon laban sa gobyerno. Sinisiguro ng DOJ na hahabulin ang nasa likod nito. Sa ngayon naman, wala pang komento ang dating Pangulo sa napipintong investigasyon laban sa kanya ng DOJ. Mula sa PTV, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. Natatanggap na suporta ni na President Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez mas umiigting pa. Ito'y matapos ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa dalawa. Samantala, mga pahayag ng bise tungkol sa death threat maituturing na umanong impeachable offense ayon sa isang kongresista. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Naniniwala si House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun na maituturing ng impeachable offense ang ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kongresista, seryoso at mapanganib kasi ang naging pahayag ng Vice-Presidente. Gayunman, nilinaw niyang hindi nila napag-uusapan sa Kamara ang anumang hakbang para patalsikin si Duterte dahil abala sila sa pagtatrabaho. Sinigundahan din niya ni na House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua. Sa ngayon, wala pa naman po kaming napag-uusapan tungkol dyan. Basta kami po, tinutuloy pa lamang po namin itong trabaho. Siyempre, ang goal namin, matapos na yung hearing sa investigation para yung mga policy recommendations, yung mga bagong batas, saka yung mga amendments at yung mga possible po na findings natin, maisubmit po sa mga kaukulang ahensya. Yun po ang number one talaga na priority ng committees. Sa ngayon, mas dumami pa ang mga mambabatas na naghayag ng suporta sa administrasyon sa gitna ng ginawang banta at mga pambabatikos ng Vice-Presidente. Sa pahayag ng mga kongresistang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas na pinangungunahan ng presidential son na si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, mariin nilang kinundena ang anilay nasabing pag-atake sa ating demokrasya. Sama-sama rin silang naghayag ng suporta para sa leader ng Kamara. Maging ang mga lokal na opisyal naman sa iba't ibang lugar, naghayag na rin ng suporta para kina Pangulong Marcos at Speaker Romualdez. Sa Eastern Visayas, naglabas din ng joint manifesto ang mga kongresista at mga alkalde laban sa mga akusasyon ng Vice-Presidente. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang naging death threat ng Vice-Presidente, bagay na suportado ng mga kongresista. Due process will be observed in such a way that the Vice President will be given the opportunity to
answer with regard to this threat against the President, the First Lady, including the House Speaker. We stand by the statement of the President and the Speaker, where the proper the judicial process has been initiated already. The DOJ is already acting on the case. So I think whatever opinion he might have on whether the case will prosper is his own po, no? But we leave it to the DOJ to decide at to handle po. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Handa ang Armed Forces of the Philippines na makipagtulungan kung sakaling iimbestigahan ang kanilang mga tauhan na sangkot umano sa maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Una nang lumabas sa pagdinig ng Quadcom na nakapag-withdraw ng pera ng OVP, sina Colonel Dennis Nolasco, Security Officer ng DepEd at Colonel Raymond Dante La Chica, pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa gitna ng mga tensyon ngayon sa politika, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay. Una nang nagpaalala si AFP Chief of Staff General Romeo Browder Jr. sa mga sundalo na manatiling profesional at patuloy na gampanan ng tungkulin na protektahan ang konstitusyon. At this point, sir, there is no need for loyalty checks. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Umapela rin ng AFP na ilayo sila sa usapin ng politika. Kasunod ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan na ng military action. Ang ine-emphasize natin dito, sir, the Armed Forces of the Philippines is a non-partisan organization. We respectfully request that we are shunned away from political issues. Pagtitiyak din ng AFP na nanatiling matatag ang chain of command. It will remain intact and secured. We take pride in being military professionals. Samantala, handang makipagtulungan ng AFP sa magiging investigasyon sa dalawa nilang opisyal na nabanggit sa pagdinig patungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at DepEd. Yan ay sina Colonel Dennis Nolasco na Security Officer ng DepEd at Colonel Raymond Dante La Chica, pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sa kanila umano na-disperse ang confidential funds, bagamat pinagpapaliwanag na rin sila sa susunod na pagdinig. Can categorically say they are active officers of the Armed Forces of the Philippines. Kung po ipapatawag sila sa investigasyon, makikipagtulungan po ang Armed Forces of the Philippines. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus, Balitang Pambansa. Nagpaabot naman ng suporta ang League of Municipalities of the Philippines sa buong Marcos administration sa gitna ng mga pagbabanta na natatanggap ng administrasyon. Ayon sa inilabas na pahayag, mariin na kinokondina ng samahan ang anumang banta ng karahasan laban sa seguridad at kapayapaan ng bansa. Kagaya na lang ng pagbabanta na pinahayag umano ni VP Sara Duterte na hindi lang panganib para sa Pangulo, kundi panganib na rin para sa demokrasya ng Pilipinas. Nananawagan din ang samahan ng accountability tungkol sa anumang aksyon at sinasabi ng mga leader, gayon din ang pagkakaroon ng mataas na antas ng pamantayan kung saan isantabi na nila ang kanilang mga personal at politikal na interes habang nagsisilbi para sa bayan. Samantala, hirimok din ng samahan ang kanilang kapwa public servants at mga publiko na makiisa at sumuporta kay President Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang administrasyon. Let us cool it down. Ito ang naging tugon ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile nang hinga ng komento sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kamakailan. Ayon kay Enrile, kung hindi na masyadong pag-uusapan ng isyu ay mas maganda. Dumalo sa sesyon ng Senado si Enrile kung saan kinilala siya ng mga senador para sa naging kontribusyon at serbisyo sa ating bansa. I think the less we talk about that, the better. I guess we are one country, one people. We have to fight our political debates in a very straightforward manner.
let us cool it down for the sake of the country. Positibong isang political analyst na mabunga ang naging working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa UAE. Gaya ng pagkakaroon ng market access sa mga produktong Pinoy at investment sa UAE at pagbubukas ng maraming oportunidad sa Pilipinas. Si Alvin Baltazar ng PTV o ng RP sa Balitang Pambansa Live. Alvin? Iniwalang isang political analyst na magiging mabunga ang naging working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa UAE at magbubukas ito ng maraming oportunidad kapwa sa Pilipinas at United Arab Emirates. Ayon kay Dr. Froilan Calilong, isang political analyst, maaaring magbigay daan ng ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at UAE kung saan makikinabang ang bansa sa pagkakaroon ng mas malawak na market access para sa mga produktong Pinoy at mapasok ang UAE. Bukod pa niya dito ang mas marami pang investment o pamumuhunan na may kinalaman sa infrastruktura at sa enerhiya. Magandang pagkakataon ni Calilong ito sa Pilipinas, lalo't patuloy na nagpapalakas ang UAE ng kanilang ekonomiya at nag-aalok ng mga oportunidad para sa Pilipinas sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan at paglipat ng teknolohiya na ay sadyang mahalaga para sa bansa. I think this could be the way for agreements that enhance mutual benefits. Kagaya halimbawa ng greater market access for Filipino goods and UAE investments in Philippine infrastructures as well as energy sectors. Dagdag pa ni Calilong, hindi lamang critical partner ng Pilipinas ang UAE sa aspeto ng ekonomiya kundi pati na sa larangan ng pangangalaga at pagtiyak sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Patunay aniya dito ang pardon na iginawad sa may 143 na mga Pinoy ng pamahalaang UAE nitong nakaraang Hunyo ay sinabay sa selebrasyon ng Idil Adha. Yung recent pardon of 143 Filipinos by the UAE demonstrates goodwill, which I think this aims to consolidate even further. No? And then, syempre, nandito rin yung mga economic and strategic opportunities. At sa naging pagpupulong ni Pangulong Marcos at United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na bahagi ng working visit ng Chief Executive, nangako ang dalawang leader na palalalimin pa ang economic at trade cooperation ng Pilipinas at UAE. Sa pulong sa Abu Dhabi, binigyan din ng dalawang leader ang kanilang dedikasyon sa pagpapatatag ng bilateral ties ng kapwa bansa upang maibigay ang pangmatagalang benepisyo sa mga mamamayan nito. Ang pulong na ito ay kasabay ng ika-50 taong kaarawan o ng pagkakaibigan ng UAE at ng Pilipinas. Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na paigtingin pa ang kooperasyon sa ekonomiya at kalakalan. Ang kasunduan ng dalawang leader ay nabuo sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa UAE kahapon, kasabay ng ika-50 taong pagkikipagkaibigan ng Pilipinas at UAE. Personal din na nagpasalamat ang Pangulo kay Al Nahyan sa iba't ibang tulong na ibinigay nito sa Pilipinas, kasama na ang pag-turnover sa mga sex trafficker sa Pilipinas at pagsuporta sa pagsasanay ng Philippine National Police. Nagpasalamat din ang Pangulo sa UAE sa pagpapalaya sa 143 Pilipino sa pagtatapos ng Idul Adha at pagtulong sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Nasa 700,000 Pilipino ang nagtatrabaho ngayon sa UAE. Naging matagumpay naman ang pakikisa ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang naging working visit sa United Arab Emirates. Ayon sa social media post ng First Lady, ipinagmalaki niya ang kanyang pag-represent sa Pilipinas sa isinagawang Global Women's Forum 2024. Inspiring din umano ang ginanap na forum dahil sa kanilang pagkakaroon ng pagkakaisa tungo sa isang mundo kung saan ang mga kababaihan ay namumuno, nakapagbibigay inspirasyon at nagsusumikap. Samantala, naging witness naman ang First Lady sa isinagawang paglalagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng National Commission for Culture and the Arts ng Pilipinas at ng Ministry of Culture ng United Arab Emirates para sa pagkakaroon ng cooperation sa cultural sector.
Sa kabila ng mga pambabatikos, maraming Pilipino pa rin ang tiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kontento sa kanyang pagtatrabaho. Batay sa survey ng Tangere, tumaas sa 49.6% ang trust rating ng Pangulo. Tumaas din ang satisfaction rating ng Pangulo na umabot sa 47.3%. Tumaas din ang satisfaction at trust rating ni House Speaker Martin Romualdez. Umangat din ang ratings ni Senator Francis Escudero. Samantala, bumaba naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte na nasa 55.5% habang ang kanyang satisfaction rating ay nasa 47.5%. Isinagawa ang survey mula November 19 hanggang 22 sa 2,000 individual. Sa huling pagdinig ng Senado kaugnay pa rin sa isyu ng pogo sa bansa, may mabigat na aligasyon si Senador Risa Hontiveros hinggil kay Michael Yang. Ipreresenta rin ng Senadora ang web chart ng mga individual na konektado umano sa operasyon ng iligal na pogo. Si Daniel Manalastas sa detalye. Mabigat ang pinakawalang aligasyon ni Senadora Risa Hontiveros laban sa dating economic advisor ng Duterte administration na si Michael Yang. Nagpresenta si Hontiveros ng larawan kung saan kasama ni Yang ang sinasabi umanong self-confessed spy na si Xia Zhijiang. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally and, if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, the economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Si Xie din ang nagdawit kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Pero ayon sa National Intelligence Coordinating Agency, hindi pa matiyak kung talagang spy si Guo. As to the question whether or not Guo Huaping is a spy or, to be more accurate, a foreign intelligence agent, the intelligence agency to which that trained her, employed her, and supervised her or controlled her, either confirms or an officer of that agency confirms the existence or the fact rather of Ms. Guo Huaping being their agent. We have not come to that determination yet. The activities and the facts that have come to light so far in this committee and in other committees, especially in the House, point to the fact that she is, and even in discussions within the intelligence community, there is consensus that indeed she is an agent of influence. Sa closing statement naman ni Senadora Risa Hontiveros, may inilabas naman itong mala web chart kung saan makikita ang larawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pogos welcomed with open arms by the administration of former President Duterte. They have now been revealed to be nothing but a Trojan horse. They have exposed a web of people. Show this web. A web of people who used Pogos for their own selfish interests, their own personal gain, all at the expense of the Filipino people. Walang dinala dito ang mga Pogo kundi bangungot. Hindi pinayagan ng korte si Guo na makadalo dahil sa kasabay na schedule ng kanyang hearing sa korte. Adjourn na ang pagdinig ng Senate Committee hinggil sa Pogo at inaasa ang bubuo na ng committee report habang gumugulong na rin ang ilang kaso sa ating mga korte. Sa loob ng halos 2 taon na pagdinig ng Senado sa Pogo, napatunayan daw ni Hontiveros na sangkot ang Pogo operations sa torture, human trafficking at money laundering. Mula sa PTV, Daniel Manalastas para sa Balitang Pambansa. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno sa mga magsasaka sa Bicol. Katunayan, nasa mahigit 3,000 agrarian reform beneficiaries ang nakatanggap ng Certificate of Land Ownership at Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carcarillo na Radyo Pilipinas Albay.
Nasa 3,276 na agrarian reform beneficiaries mula sa Bicol ang nakatanggap ng Certificate of Land Ownership at Certificate of Condonation with Release of Mortgage na pinangunahan ni Senator Amy Marcos. Sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang taon, nasa 2,731 co-croms ang naipamahagi kung saan binura ang mahigit 88 milyong pisong pagkakautang ng mahigit 2,000 benepisyaryo ng reforma na sumasaklaw sa mahigit 4,000 ektarya ng mga lupain sa Bicol Region. Mayroong 760 land titles naman ang naipamahagi sa 642 magsasaka. Para manatili ang ating mga magsasaka sa ating mga bukid, manatiling maunlad, bigyan natin ng konting tulong, hindi lang minsanan, kundi buwanan, bigyan natin ng sadyang mga post-harvest, tulungan natin sa makinarya, tulungan natin sa iba't ibang kinakailangan. Dagdag pa ng senador, ang pamamahagi ng titulo ng lupa at pag-alis ng utang ay hakbang upang maibsan ang mga problema ng mga magsasaka na isa sa mga labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Labis namang nagpapasalamat ang mga magsasakang naging benepisyaryo ng programa. Magandang maraming tutulong to eh. Yung mga hindi sigurado sa kanila na yung lupa, ngayon sa kanila na libre pa. Maraming may tutulong to sa magsasaka. Maraming salamat sa mahabang panahon na bigyan mo rin kami ng sariling lupa. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin mula sa PTV. Ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.